Kabanata 242. Sweetheart, classmate mo sila. Para na kayong pamilya. Bakit kailangan mong lubhang makipagtalo sa kanila? Nagmumukha kang makasarili. Si Jamie na tahimik na nakatayo sa likod ay humakbang upang yakapin si Nia. Kasabay nito ay ang kanyang paghusga kay Mandy at siya ay nabalot ng pagtataka. Hindi naman magkalayo ang kagandahan at katawan ni Nia kay Mandy. Ang pinakamahalagang bagay ay marami nang naging karelasyon si Nia, ngunit ang kanyang ugali ay hindi ganoon kaganda. Si Mandy ay pambihira sa usaping kagandahan at disposisyon. Sa kasamaang palad, ay ikinasal siya sa isang walang kwentang basura at nagkaroon siya ng asawang naka-live-in sa kanila. Ngumiti si Mandy at hinawakan niya ang kanyang kamay at nagpakilala sa kanila. Ito ang aking asawa. Sigurado ako na lahat ay alam na ang kanyang pangalan, kaya hindi ko na siya kailangang ipakilala pa. Ang kasal nina Harvey at Mandy ay isang kalat na balita sa lahat ng nasa Niamey. Alam ng mga classmate ni Mandy na siya ang alamat na live-in son-in-law. Si Harvey. Nakatanggap si Harvey ng mga masamang tingin na may kasamang kaunting inggit. Marahil siya ay naturing ang walang kwentang basura, ngunit lahat ng ito ay worth it naman dahil nagkaroon siya ng pambihirang asawa. Sa totoo lang, halos lahat ng lalaking kaklase niyang dumalo ay mayroong lihim na pagtingin kay Mandy. Ang iba sa kanila ay nagawa pa siyang ligawan dati. Siya ay napakagwapo. Bakit naman siya naging walang kwenta? Ewan ko, siguro ang ganiyang klaseng itsura ay nakatadhana bilang isang palamunin ng kanyang asawang babae. Sayang ang hitsura mo. Kung naging mayaman ako, hindi naman masama kung kukuha ako ng isang palamuting lalaki. Hindi ito pinansin ni Harvey at magalang na yumuko at sinabing, ikinagagalak kung makita kayo. Ikaw pala ang alamat na live-in son-in-law. Mas maayos ka pala sa personal. Kumpara sa aking mga naririnig na sabi-sabi. Ngayon ko lang ito napansin nang makita ka, pero talagang mukha kang isang palamuning asawa. Sabi ni Jamie habang nakatingin kay Harvey. Dati ay inutusan ni Nia si Jamie na siraan si Mandy at ngayon ay sobrang saya niya itong ginagawa. Tumingin si Harvey kay Jamie at mahinahong sinabi, hindi ka ba sinabihan ng tito mo na maging mapagpakumbaba? Malakas na tumawa si Jamie. Hindi ko inakalang kilala mo ang tito ko. Hindi na masama. May nalalaman ka rin pala. Sabi ng tito ay mataas ang aming estado sa buhay at hindi namin kailangang maging mapagpakumbaba masyado. Kung gagawin namin ito, ano pang pinagkaiba namin sa mga walang kwentang basura? Napasimangot si Harvey. Gusto pa sana niyang magsalita, ngunit napigilan siya ng mga tingin ni Mandy. Ito ang araw ng kanilang pagsasalo. Kung makikipagtalo sila kung kani-kanino, lahat ay may inis at mapapahiya. Nang mapansin ni Nia ang naging reaksyon ni Mandy ay napangisi ito sa kanyang isipan. Ito lang ba ang kayang gawin ng aming beauty queen sa school? Hayaan mo na, masyado pang maaga. Marami pa akong pagkakataon na ipahiya siya mamaya. Hindi ko kailangang magmadali. Makinig ang lahat. Ang aking asawa ay pina-reserve ang pinakamalaking private room para sa ating pagsasalo-salo. Lahat tayo ay kumuha ng tea at pag-usapan ang ating mga masasayang nakaraan. Eleganteng sinabi ni Nia habang nakangiti. Mayroon lamang 3 hall sa Hot Spring Villa. Ang ibang kwarto ay lubhang maliliit at hindi masyadong presentable. Sabi nila, hindi ka raw makakapag-reserve ng malaking hall sa villa kung hindi ka isang maimpluwensyang tao. Kung iisipin, talagang tinrato sila ng mabuti ng tito ni Jamie na si Kane. Nang marating nila ang hall, nakita nila na puno ito ng maraming bagay. May lugar para sa pagkuha ng tea, kasama ang mga entertainment facilities tulad ng snooker, card game tables at isang jukebox. Sa gitna ay isang piano na nakalagay sa isang nakataas na platform. Nang makita ni Mandy ang piano, biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Natutunan niyang tumugtog ng piano noong bata pa lamang siya. Nang magtrabaho na siya ay naging sobrang abala na siya at hindi na nagkaroon ng oras upang tumugtog. Para sa karamihan sa mga kababaihan, ang lalaking kayang tumugtog ng piano ay talagang misteryoso at kaakit-akit. Habang nakatayo si Mandy sa kanyang gilid, walang sinabi si Harvey nang makita niya ang ekspresyon ni Mandy.
Si Cecilia ang mariing nagsabi ng, ano pang tinitingin-tingin mo? Noong gumraduate si Mandy, ang kanyang pangarap ay maging isang pianista. Maaaring makapunta sa Europe para paigtingin pa ang kanyang pag-aaral. Sa kasamaang palad, nakapag-asawa siya ng isang walang kwentang basura na tulad mo na noong matapos niya ang kanyang pag-aaral. Nang masabi ito ni Cecilia ay mukha itong nanghihinayang. Talagang talentado si Mandy sa pagtugtog ng piano. Kung hindi dahil kay Harvey ay marahil nagkaroon na ito ng maraming karangalan sa sining. Habang sila ay nag-uusap, nakita nila si Jamie na naglakad patungo sa piano. Elegante siyang umupo at nagsimulang tumugtog sa piano. Nagsimula silang marinig ang magandang tinig ng piano na masarap sa pandinig. Napasimangot si Harvey. Natuto na siyang tugtugin ang piano simula nung bata pa lamang siya. Nang marinig niya ito, nadama niyang mayroong kakaiba. Ang tunog ng piano ay tila electronic, tila ba may taong nagpapatugtog ng isang music recording. Subalit, ilang tao ba ang narito na kayang tunay na intindihin ang musika at sining? Maraming babae ang kinilig habang nakatingin sa likod ni Jamie. Oh gosh! Nia, nakakagulat, ang asawa mo ay marunong tumugtog ng piano. Talagang kaibig-ibig ang inyong relasyon. Tama iyon. Nakakamangha ang iyong asawa. Saan ka nakakita ng ganitong kapambihirang asawa? Kung ang asawa ko ay aabot sa kalingkingan ng iyong asawa ay talagang magiging sobrang saya ko. Dati, ang mga babae ay nagseselos sa kayamanan ni Jamie. Ngayon naman ay naiinggit sila sa kanyang talento. Talagang magkakaroon si Nia ng magandang buhay kasama ang kanyang kamangha-manghang asawa. Sa kabaliktaran si Mandy ay naaawa. Ang damit ng kanyang asawa ay mukhang hindi man lang lalagpas ng $15. Paano pa ang piano? Malinaw na ang isang katulad niya ay walang alam sa isang eleganteng sining. Kabanata 243. Si Mandy ay natuliro. Kanina ay wala siyang intensyong tingnan si Jamie. Ngayon ay hindi niya mapigilan ang sarili na mapatingin ng ilang beses. Para sa kanya, lagi niyang inaasam na nagkaroon ng asawang pambihira sa itsura at sa mga angking abilidad. Sumulyap si Cecilia kay Harvey at napasenghal. Dati ay sinabi ko kay Mandy na huwag nang isama si Harvey. Ngayon, anong nangyari? Siya ay napahiya. Ngumiti si Nia at tumayo. Ladies and gentlemen, patawarin niyo ako. Ang aking asawa ay natutunang tumugtog ng piano noong bata pa lamang siya. Ang kanyang abilidad ay talagang napakagaling. Nang makita niya ang piano ay hindi niya mapigilan ang sariling hindi tumugtog. Wala siyang intensyong magpakitang gilas. Sana ay hindi niyo ito mamasamain. Sinabi ni Nia na wala siyang intensyong magpakitang gilas at pinakiusapan niya pa ang iba na huwag itong pansinin. Ngunit halata naman na yun mismo ang kanyang ginagawa ngayon, ang magpakitang gilas. Halatang nasisiyahan siya sa mga inggit at paghanga ng kanyang mga classmates. Nia, napakaswerte mo. Meron kang napakagaling na asawa, tila ba hulog siya ng langit. Tama iyon. Ang piano ay isang mahalagang simbolo ng pagiging maharlika sa Europa. Ang asawa mo ay talagang isang karangalan sa ating niyamhi. Ang asawa mo ay mayaman, guwapo at talentado. Ang ganitong klase ng lalaki ay napakapambihira. Mabilis na naging tagahanga ni Jamie ang mga babaeng classmate nila. Ang kanilang paghanga ay lumalim nang matapos ni Jamie ang pagtugtog at tumayo upang yumuko na parang isang eleganteng ginoo. Napatitig sila kay Jamie na parang sila ay nagayuma. Lahat sila ay lubhang gusto siyang maging asawa. Jamie, sinabi ko na huwag mong gagawin yan sa lahat ng mapupuntahan mo, ngunit hindi ka nakikinig sa akin. Kung hindi ko sinabi, baka akalain nilang nagpapasikat tayo. Napangiti si Nia at naglakad patungo kay Jamie at nagsimulang magreklamo. Sa kabila ng kanyang pagrereklamo, hindi niya maitago ang kanyang hambog na ekspresyon. Hindi ko mapigilan. Tuwing makakakita ako ng piano, parang gusto ko itong tugtugin. Nakakaawang sabi ni Jamie. Huwag mo akong sisisihin. Dahil ito, sa aking mga talento. Hindi ko talaga kayang itago ito. Ginaya ni Nia ang kanyang nakakaawang itsura at napabuntong hininga. Tinuon niya ang kanyang tingin kay Mandy at nagbigay ng isang makahulugang ngiti.
Mandy, naalala kong sinabi mo ito noong nasa unibersidad pa tayo. Sinabi mo na ang magiging asawa mo ay isang pianista. Tama ba ang naaalala ko? Si Mandy na hindi mapakali ay biglang namutla. Nang makita ito ay naging masaya si Nia. Siya ay pumalakpak at sumigaw. Mga mahal kong classmates, sigurado akong naaalala nyo, hindi ba? May nasabi ang ating beauty queen sa school dati. Lahat ng nanligaw sa kanya. Hindi ba't nasabi niya ito? Karamihan sa kanila ay isa-isang tumango. Tama iyon, mayroong sinabi si Mandy na ganoon. Naalala kong iyon ang pangarap ni Mandy. Inaasam niyang magkaroon ng asawang pianistang kaakit-akit. Hindi ko lang alam kung natupad ang kahilingan niyang ito matapos ang maraming taon. Malinaw na marami sa mga kaklase nilang lalaki ang nabusted dahil sa dahilang iyon ni Mandy. Ngayong nalaman na nila ang dahilang ito, sila ay napabuntong hininga. Sa kasamaang palad, wala sa kanila ang marunong sa pagtugtog ng piano noong mga panahong iyon. Kung kaya nila, marahil ay sila ang naging asawa ni Mandy. Nang maramdaman niya ang kanilang pagkasabik, nagpatuloy si Nia. Mandy, sinabi ng lahat na ang iyong asawa ay isang live-in husband at walang kwentang basura, pero kilala kita. Hindi ka ganoong klaseng tao. Sigurado akong may talento ang iyong asawa. Maaari bang isang kaakit-akit na pianista ang iyong asawa? Kung ganoon man, bakit hindi natin siya hayaang tumugtog sa stage at mag-perform para sa amin? Dahil sa sinabi ni Nia, lahat sila ay malakas na tumawa. Lahat sila ay matatanda na at hindi sila tanga. Noong una ay naguguluhan sila kung bakit binabalikan ni Nia ang nakaraan, ngunit ngayon ay naiintindihan na nila. Walang ibang intensyon si Nia kung hindi ay ang ipahiya si Mandy. Paanong ang kanyang live-in husband ay marunong sa pagtugtog ng piano? Kung kaya niya itong tugtugin, siguro ay kaya rin ng mga baboy na lumipad. Hindi na ito kayang makita ni Angel. Siya ay sumabat gamit ang mahinang boses, Nia, gumagawa ka lang ng gulo. Sinabi lang iyon ni Mandy upang mabusted ang mga makukulit at mapang-asar na mga manliligaw. Gusto siyang pigilan ni Mandy ngunit siya ay nabigo. Siya ay napabuntong hininga na lamang. Hoy Angel, sinasabi mo ba na ang mga lalaking classmates natin ay makulit at mapang-asar na mga manliligaw? Sino ka sa tingin mo? Isa ka bang puta? Si Nia ay nabalot ng pagkamuhi. May mga taong gustong mangarap sa nakaraan, pero ngayon ay natauhan na siya. Bakit mo sinusubukang pigilan ako na magsalita tungkol dito? Tingnan mo. Kahit si Mandy ay takot at hindi magawang magsalita. Sino ka ba? Mayroon ka bang karapatang maging mayabang sa harapan ko? Naramdaman ni Nia na ito na ang tamang oras para makuha ang kanyang hustisya, at inilabas ang kanyang galit. Dati, sa tuwing nagkakaroon siya ng crush, siya ay nagtatapat ng kanyang nararamdaman sa lahat ng pagkakataon ay sasabihin ng mga naging crush niya na mayroon silang gusto kay Mandy. Madalas itong nangyayari kaya naman ay nabuo ang kanyang inis at galit kay Mandy. Sa wakas ay makakaya na niyang ilabas ang kanyang saloobin. Papaano niyang hahayaang may pumihil sa kanya? Angel, huwag mong iisiping pwede ka nang umasal ng ganyan dahil naging magkaklase tayo dati. Ako na ang nagsasabi sa'yo, wala kang karapatang magsalita. Mariing sinabi ni Nia. Mabuti pang umalis ka na sa harapan ko. Kung ayaw mo, huwag mo akong sisisihin kung babastusin kita. Kabanata 244. Walang hiya ka, Nia. Kung gusto mong magpasikat ka, walang pipigil sa iyo. Pero bakit kailangan mong magsalita ng ganyan tungkol kay Mandy? Natutuwa ka ba? Nagalit si Angel. Isa itong pagtitipon, hindi isang lugar para magpakitang gilas ng iyong acting skills. Hoy, bakit galit na galit ka? Siguro may gusto ka na rin sa Jamie ko. Hindi mo ba matanggap na mayroon akong pambihirang asawa, kaya naman ay naiinggit ka sa akin, hindi ba? Kaya ba hindi mo mapigilan ang iyong sarili at sinusubukan akong pigilan? Nakangising sabi ni Nia. Sinadya niya ring sumandal kay Jamie habang sinasabi ito. Ikaw. Nanginginig sa galit si Angel, halos hindi na siya makahinga ng maayos. Nang makita niyang binubuli ang kanyang best friend, hindi na rin napigilan ni Mandy ang kanyang sarili. Siya ay humakbang at mabagal na sinabi, Nia, magka-classmates tayo. Bukod rito,
Ang araw na ito ay isang pagtitipon. Bakit kailangang magsalita ka ng mga ganyan? Tumingin si Nia kay Mandy nang may kaunting ngiti sa kanyang mukha. Mandy, masama ba ang loob mo sa akin? Yan ba ang dahilan kung bakit inutusan mo ang iyong aso na kagatin ako sa puwet? Kung gayon man, bakit hindi mo utusan ang iyong live-in husband na tumugtog, at mag-perform para sa amin? Kung kaya niyang tumugtog kahit na pambatang kanta. Babawiin ko ang aking sinabi at hihingi pa ako ng tawad sa iyong aso, pero huwag na nating alukan ang asawa mong tumugtog. Siguro ay mas maganda pang alukan natin siyang maglaro ng cotton candy. Isang malakas na tawanan ang umalingaw-ngaw. Lahat ay biglang napahalakhak. Tama ang sinabi ni Nia, paano ang live-in son-in-law ay marunong sa pagtugtog ng piano, isang kahibangan walang sinuman ang kayang tumugtog ng isang buong kanta sa piano nang walang professional training. Noong kanilang kabataan ni Nia, tumigil ka na si Mandy ay nanginginig sa galit. Ininsulto ni Nia ang kanyang best friend na umabot pa sa puntong tinawag niyang aso si Angel. Malinaw na ang babaeng ito ay lumagpas na sa kanyang limitasyon at nantapak na ng ibang tao. Bakit galit ka ba? Kung oo, sabihin mo sa asawa mong tumugtog para sa amin. Kung hindi mo kaya, huwag kang magmatigas ng ulo. Si Nia ay puno ng panghahamak. Nagawa mo pang banggitin dati na ang mapapangasawa mo ay isang kaakit-akit na pianista. Ano ka, sinuswerte? Ikaw. Galit na galit si Mandy at wala siyang masambit na salita. Nang hindi na mamalayan ang kanyang tingin ay nabaling kay Harvey, at ang kanyang mata ay naging matamlay. Paanong ang asawa ko ay marunong sa pagtugtog ng piano? Siguradong mapapahiya ako sa araw na ito. Si Harvey na simula kanina ay tahimik lamang ay biglang humakbang. Hinawakan niya si Mandy papunta sa kanyang likod, at mariing sinabi, kailan pa nagkaroon ng isang pianista na kayang magpanggap gamit ang isang recorded track? Noong una walang pakialam si Harvey kung gusto magpasikat ni Jamie, hinayaan niya lang ito, subalit si Nia at ang kanyang husband ay naging bastos at binuli si Mandy. Sila talaga ay sumobra na. Live-in son-in-law. Isa ka lamang palamuning asawa, anong karapatan mong magsalita dito? Ang aking asawa ay natutong tumugtog ng piano simula pagkabata. Nagawa rin niyang maipasa ang international examinations. Mabilis na nagbago ang ekspresyon ni Nia, at galit na sumigaw kay Harvey, huwag kang magsalita ng walang kwenta. Mabuti pang bawiin mo ang iyong sinabi o baka hindi ako makapagpigil. Sa totoo lamang, hindi talaga marunong si Jamie na tumugtog ng piano. Si Nia ang nakaisip na magpanggap siyang pianista. Matagal na nila itong plinano na umabot pa sa puntong maglalagay sila ng stereo system sa ilalim ng piano para sila ay makapagpanggap kapag dumating na ang sandaling ito. Noong una ay inakala ni Nia na magiging swabe ang kanyang plano. Kailangan niyang gawin itong pagpapanggap upang mapahiya si Mandy. Ngunit sa hindi inaasahan, ang walang kwentang live-in son-in-law ay kaya itong mabuking. Paano ito naging posible? Siguradong nagkataon lamang ito. Ang paraan mo ng pagtugtog sa piano ay katugma sa musika at tunog. Halimbawa, maraming paraan sa pagtugtog ng long tone at ng bass. Lahat ng paraang ito ay maglalabas ng iba't ibang klase ng kilos at galaw. Ang iba sa mga galaw ay napakahirap. Ito ang dahilan kung bakit marami ang ekspertong international na pianista na tila nagmamalabis sa kanilang mga galaw. Tuwing tumutugtog ng piano, ang iba naman ay tila nagmumukha ng baliw. Casual na sinabi ni Harvey. Ngayon ang asawa mo ay hindi nagpakita ng pagbabago sa kanyang galaw habang tumutugtog ng piano. Halos nakuha pa niyang pumindot ng kiss kung saan-saan. Para sa mga walang alam sa musika, aakalain nilang ang asawa mo ay elegante at napakagaling. Ngunit para sa mga may alam sa musika, isa lamang siyang payaso. Kaya naman ay hayaan mong bigyan kita ng payo. Mabuti pang tigilan mo na ang mga ganitong bagay. Ito ay talagang nakakahiya. Nang marinig nila tila totoo ang mga sinasabi ni Harvey, karamihan sa kanila ay hindi mapigil ang magtinginan sa isa't isa. Naramdaman nilang lohikal ang mga sinasabi ni Harvey. Ngayong si Nia ay pinaghihinalaan, siya ay bahagyang kinabahan. Mabilis niyang sinabi, puta, ano ang alam mo? Isa ka lamang live-in son-in-law. Ang aking asawa ay isang expert na pianista.
Paano mong nasabing nagpapanggap lamang siya? Tingnan mo kami, saan pamilya kami kabilang? Kailangan pa naming magpanggap ng ganito. Hindi ba't ikapapahamak lang namin ito? Tama iyon. Ang asawa ni Nia ay pambihira at isang marangal na tao. Natural lang na alam niyang tumugtog ng piano, tama ba? Kailanman ay hindi ipinagyabang ni Nia na marunong ang kanyang asawa sa pagtugtog ng piano. Hindi na niya kailangan magpasikat pa ng ganito. Ang live-in son-in-law na ito ay kaawa-awa at mahirap. Paano siya magkakaroon ng kaalaman sa sining? Isang kalokohan. Katawa-tawa. Sa isang saglit, maraming tao ang nagsimulang kondenahin si Harvey. Sa isang sulyap lang ay masasabi na kung gaanong nakakadiri ang live-in son-in-law na ito. Ngunit may lakas pa siya ng loob na manginsulto ng tao. Talagang nakakahiya. Kabanata 245. Nang makita niya na ang kanyang mga classmates ay nagsasalita para sa kanya, si Nia ay nakaramdam ng kaginhawaan. Kung ang kanyang kasinungalingan ay mabubunyag, talagang siya ay mapapahiya. Mabuti na lamang at walang sinuman ang gustong maniwala sa live-in son-in-law na si Harvey. Walang kwentang basura, bakit kailangan mong umarte ng ganito? Kung gusto mong tumayo para sa asawa mo, kailangan alam mo rin ang lugar mo. Isa ka lamang live-in son-in-law. Sinong maniniwala sa'yo? Seryosong sinabi ni Nia. Narinig ko na 3 taon ka ng live-in son-in-law. Lagi mong hinahanda ang tubig para sa iyong mother-in-law upang hugasan ang kanyang mga paa. Ni paglinis ng kubeta ay kailangan mong gawin. Wala ka ring tsansang mahawakan ang kamay ng iyong asawa. Bakit kailangan mong maging ganyan? Lalaki ka, pero nakakaawa ka. Isa kang kahihiyan sa mga kalalakihan. Nia, kailangan mong humingi ng tawad sa aking asawa at sa kanyang best friend. Kaya namin itong palampasin ng ganoon na lamang. Ano sa tingin mo? Mahinahong sabi ni Harvey na hindi naapektuhan sa mga insulto ni Nia. Wala na ba sa tamang kaisipan ng asawa mo, Mandy? Hindi ba't kaya mong patinuin ang sarili niya? Nakasimangot na tumingin si Nia kay Mandy. Tama siya, sagot ni Mandy. Humingi ka na ngayon ng tawad kay Angel at kakalimutan na namin ang buong insidente. Malakas na tumawa si Nia. Gusto mo akong humingi ng tawad kay Angel? Gusto mo akong humingi ng tawad sa iyong aso? Sa tingin mo ba ay deserve niya iyon? Matatanggap ba niya? Mandy, akala ko ang asawa mo ang wala na sa tamang pag-iisip pero mukhang mas malala ka pa sa kanya. Pero hindi na ako nagulat dahil alam naman natin na kung matalino ka, bakit ka makakahanap ng asawang naka-live-in? Hindi lang si Nia ang natawa, pati na rin ang iba nilang kaklase ay malakas rin na nagtawanan. Nakakatawa iyon. Itong live-in son-in-law ay isa lamang walang kwentang basura na laging naglilinis ng mga kubeta at naghahanda ng tubig para sa paghuhugas ng kanilang mga paa. Talagang matapang siya para kausapin si Nia sa ganyang paraan. Talagang palaban siya at padalos-dalos. Bakit hindi siya tumingin sa salamin? Tingnan niya ng mabuti ang kanyang sarili. Kung masyado siyang mahirap para hindi makabili ng salamin, pwede siyang gumawa ng pool gamit ang kanyang ihi at tingnan ang kanyang sarili gamit ito. Mandy, bibihira ka lang dumalo sa ating pagsasalo. Mas mabuting hindi mo ipahiya ang sarili mo, totoo yun. Kung hindi, hindi na namin magagawang makipagkita sa'yo sa susunod na taon. Bakit pa kami pupunta? Kung alam ng asawa mo kung paano tumugtog ng piano, kung gayon ay ako naman ang reinkarnasyon ni Beethoven. Tama iyon. Sa aking palagay, kailangan mo talagang pilitin ang asawa mo na humingi ng tawad kay Nia. Mandy, matagal na kitang sinabihan. Hindi ka na dapat nagtitiis sa ganiyang klaseng asawa. Mas mabuti pang mag-divorce na kayo sa lalong madaling panahon. Ang mga tao ay nagbulong-bulungan at ang mukha ni Mandy ay nanlumo. Si Mandy ay lubhang natuwa nang magsalita si Harvey para sa kanya. Subalit, pinilit niyang sabihin na si Nia at ang kanyang asawa ay gumamit ng stereo system para patugtugin ang musika. Si Harvey ay napabuntong hininga. Noong una, wala siyang pakialam kung magpasikat at magpanggap sina Nia at ang kanyang asawa. Pero ngayon, wala na siyang pakialam sa kanila. Diretso siyang naglakad papalapit sa piano nang walang sinasambit na kahit anumang salita. Hoy! Ang taong natutong maglaro ng cotton candy ay handa ng tugtugin ang piano.
Huwag kang padalos-dalos. Kung masira mo ang piano, kaya mo ba itong bayaran? Si Nia ay nakatingin ng masama kay Harvey. Si Nia ay kinakabahan ngunit hindi niya ito pinapakita. Ngayon ay nasa harap na ng piano si Harvey. Sa mga sumunod na sandali, gumawa siya ng bagay na naging dahilan upang titigan siya ng lahat at lumaki ang kanilang mga mata. Itinaas niya ang kanyang kamay at madiing inilapat sa mga keys. Bang! Ang piano ay naglabas ng isang mahina at malabong tunog, ngunit hindi nila marinig ang musika. Isang tawanan ang sumunod. Paano mo matutugtog ang piano sa ganiyang paraan? Sa tingin mo ba ay nanghahampas ka ng isang walnut? Hindi na natin kailangang gumamit ng kamay kung babasagin natin ang isang walnut, tama ba? Walang kwentang basura, bilasan mo at bumaba ka na sa stage. Huwag mong sirain ang piano. Hindi mo magagawang bayaran yan. Lahat ay abala sa pagtawa, ngunit bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Jamie. Siya lang ang lubusang nakakaalam tungkol dito. Ang takip ng piano ay hindi nakataas, kaya naman ay walang lumalabas na tunog dito kahit sino ang tumugtog. Malinaw na pinapatugtog niya ang stereo system ngayon. Nang makita na ang lahat pinagtatawanan pa rin siya, hinumpas pa si Harvey ng ilan pang piano keys. Ngunit wala pa ring tunog na maririnig. Ngayon, lahat ay nagkatinginan. Kung yung una ay isang aksidente, ano ang nangyayari ngayon? Talaga bang ang pianong ito ay walang nailalabas na tunog? Hinawakan ni Harvey ang piano gamit ang dalawa niyang kamay. Umikot siya sa likod ng piano at inunat ang kanyang kamay upang sirain ang isang bagay na nasa piano. Harvey, anong ginagawa mo? Kaya mo bang magbayad? Kung masira mo ang piano. Ang pianong ito ay nagkakahalaga ng ilang $10,000. Naging seryoso ang ekspresyon ni Jamie. Naramdaman niyang kailangan niyang magmadali pumunta kay Harvey. Ngunit walang pakialam sa kanya si Harvey. Sa ilang sandali ay nagkaroon ng isang malakas na kalampag. Kalaunan, nakita nila si Harvey na may sinirang bagay sa gilid ng piano. Isa itong bagay na kasing laki ng palad at itinapon ito ni Harvey sa sahig. Ito ba ay isang portable loudspeaker? May ibang taong nakatayo sa gilid ng piano. Sila ay tumitig sa sahig at hindi nakapagsalita. Talagang isa iyang portable loudspeaker, at isa sa may pinakamagandang kalidad. Narinig ko na ang brand ng loudspeaker na ito ay napakaganda at mayroong kaaya-ayang tunog. Kung gayon, marahil ay sila ay nagkatinginan at nabalot ng pagdududa. Ibig sabihin ba nito na ang walang kwentang live-in son-in-law at tama sa kanyang mga hinala?